Luke chapter 24 verses 38 to 40, New King James Version. And he said to them, Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit doesn't have flesh and bones as you see I have. When he had said this, he showed them his hands and his feet. What is truth? The famous question of Pilate to Jesus. Pilate is not merely asking for truth as spoken, but the truth of the idea, a reality. People nowadays have the same question as Pilate have. What is real? We live in a world of false realities. Twitter, Facebook, Instagram, and Pinterest all offer an alternative view of who we are as individuals. We go about our daily lives. We go to work, we go to school, we have relationships with families and friends. We plan for a future, but one question never goes through our mind. What if none of this was real? It's funny how humans can wrap their mind around things and fit them into their version of reality. That's according to Rick Riordan. In today's message, Rajan Macapobre started a new series of studies entitled Reality. He set the life of the disciples, Jesus, and his resurrection as an example of what does it mean when we say reality. Why do modern Christians fail to experience reality in his or her faith? Why do other disciples fail to believe that Christ has risen? And how does it apply and validate our perception of the realities of life? Reality is a vital issue in human life. It defines what you believe and your perspective of the future. Reality is man's common question about his existence, and even senses and experiences are not enough to give answers, for only the Word of God can give us the most accurate and reliable answers to the questions of the realities of life. Ato nakita nga ang real o reality nagkahulugan ni matuod, genuine, sincere, actual existing aspect. Kagdayon imo makita sa Visayan Comprehensive Dictionary, dili sa huna-huna lang, dili sa huna-huna lamang, dili tinumo-tomo, dili tinukod-tukod, dili mini. Sa sining katapusan sa kapanahonan, kinahanglan mahibalota nga ang aton pag-alagad founded upon the very principle of reality. Dili sa huna-huna lang. Ako nakita, the longer nga nag-engage ko sa ministry, ang pinakasubo sa tanan nga diin may mga Kristohanon, ara lang sa huna-huna. May mga Kristohanon nga diin mo makita masimbahon sa huna-huna, pero hindi masimbahon sa lawas. May mga gitawag mga Kristohanon nga hangtod karon nagapati sa tinumo-tumo nga sugilanon, kagdayan keep on transferring from one denomination to another, looking for reality. Kag ako nakita ang word nga real o reality, dili di tinukod-tukod lang, kag dili ni mini. Nagpaintindi ko ng imo pagkakristohanon, napundar sa dili mini nga pundasyon, dili tinumo-tumo nga pundasyon, kag dayon ang ara sa imo pangunahon, na work out dira sa imo gitawag pagkabuhi, sa aktual nga pagkabuhi, magpasalamat ka tug kay nakatandog ka kag nagakabuhi ka sa reality. Palagpakan nato ng Ginoo. Kag dayon imo makita seryoso ni nga topic. Tungod kay imo makita iya failure to experience reality. Failure to experience reality. Religious term such as commitment,
dedication, surrender, and revival are all meaningless. Everybody say amen. Failure to touch reality. Ining imo mabatian nga wali nga commitment, pirmi ka kabati nga wali you have to dedicate yourself 100%. Pirmi ka kabati wali nga diin you surrender yourself to Jesus. Kag dayon pirmi ka mag-attend sa revival, ginahatagan ka sing tinion nga may makahagad sa imo pag-attend sa revival, ini wala sing pulos if you fail to experience reality. Palakpakan nato na Ginoo. Kag ako nagapati, the longer I stay in the ministry, the more I am convinced nga ang mga tao nga nakasustenir sa kabudlayan subong nga Kristohanon, ang mga Kristohanon nga nagpersever panahon sa pagsulay sa ila kabuhi, ang mga Kristohanon nga able to deny themselves in the pleasures of this world, ako nagapati nga ini nga mga tao nakatandog what is reality is all about. Palapakan na ito na Ginoo. Hindi ni mo ni sila mainto. Hindi ni mo ni sila maswid. Hindi ni mo ni sila matunto tungod kay imo makita nakatouch ni sila sa reality. Kagdayon, kung imo tan-awon dire magapadayon ta jutay, imo makita ya, I really amaze kapila na kon balika pagbasa ang gitawag ya post-resurrection events. Magambal gani ka post-resurrection events, imo makita tapos na ang pagkabanhaw. Sa ginbanhaw na tapos na siya nagguwa sa lulubngan. Sa records sa Gospel, sa Mateo, sa Luke, sa Mark, sa San Juan, sad to say that what I have discovered is a very amazing truth nga all no followers of Jesus Christ believe in the resurrection. Everybody say, repeat after me. No followers of Jesus Christ believe in the resurrection. Yes. Even ang naghigugma kay Jesus, si Mary Magdalene, girebuke sa angels dito sa empty tomb. Nga gipangita mo ang buhi diri sa mga patay. Taga-tun-tunan sa daso. Nga gipangita mo ang ginbanhaw diri sa mga patay. Anong rason? Na imo makita, why sila gapati sa pagkabanhaw? Number one, they were slow learners. Mahina sila magtuon. Bubo sila sa pag-intindi sa ginhambal ni Jesus. Just imagine, kung sa eskwelahan niya ini nga mga apostoles, kag ini nga mga sumulunod, 3 katuig kag tunga, nga gitudloan, nga mabanhaw ang ila master. Pero sa aktual na nga gitawag nga kahimtangan, way sila gapati. Ang nakapasubo bala sa akon. Kag I would like to see it with honesty and even with tears. Damo na ta natunan. Damo na ta nahibalaan. Damo na ta napamatian. Pero kung i-actual pagpa-apply sa aton, kung kaisa 90% failure ta sa pag-execute sa mga butang aton na pamatian, sa mga butang nga aton nakita
kag sa mga butang nga diin. Hayag katama, kag klaro katama, nga ginsaysay na sa aton sa specific, sa concrete nga pag-explicar. Because of this slow learner attitude. Abi mo lang kung ikaw slow learner, pwerte ka delikado. Nga, imo pirmi gabato ka pirmi sa bag-o nga movement nga ginahimo sa Ginoo para siya katawan. Sinuni nga mga katawhan nga naghingabot sa mga apostoles. Ini nga mga katawhan amo ang existing, well-organized, Judaistic, kag ritualistic nga religion of that day. Amo ganina kung imo lang taon, masubok kagid sa kamatayon ni Ginisus. Si Ginisus kung gipatay lang, dira sa gitawag iya mga pagan countries. Kung gipatay lang siya dito sa gitawag iya mga pagano nga nasod, way problema. Kung gilansang siya dito sa mga pagano nga nasod nga ignorante sa gitawag Torah, ignorante sa scriptures, hindi kayo tama kasakit. Pero ginlansang siya sa pinakareliyoso nga nasod sa kasaysayan sa history nga amo ang Israel. Ginlansang siya sa mga tao nga nakahibalo sa napulo kasugo. Nga amo ang moralos. Ginlansang siya sa mga tao nga din imo makita nakahibalo sa seremonyalos. Ginlansang sa tunga sa mga tao kag nagbalansang sa iya nakahibalo sa gitawag law of health, civic nga laws. Kag dayon mayo kon piki untani ang ila natun-an nga scriptures. Scriptures nga nagahalin nga revelation halin sa Dios. Pero nalansang pa nila ang utor sa naghatag sa ila sing kasuguan. Palpakan na to na Ginoo. Amuning pinakasubo sa tanan nga kasubanan sa pagkamatay sa aton Ginoo. Hallelujah. Kag ini magapabilin nga pilas sa kasaysayan, sa history sa Israel. Kag dayon imo makita siling pa sa Revelation, at the time of the second coming of Christ, ang tanan nga naglansang sa iya, makakita sa iya pagbalik. Palpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Kag dayon kung imo tan-awon diri, ano ang hambal sa San Lucas Kapitulo 24, versikulo 25? About this attitude. Siling pa niya, dayon si Jesus nagsiling sa ila, basahon ta, dayon si Jesus nagsiling sa ila, daw ano kabuang-buang sa inyo. Kung maghambal gani kabuang-buang, hindi pa ginabuang. Manugbuang pa na. Dayon, kag daw ano kahinay sa inyo sa pagpati sang tanan nga ginhambal sa mga propeta. Slow learner. Hinay sa pagtuon sa mga butang nga diin. Ginhambal sa mga propeta. Sabi mo lang, as your pastor, kasi masiling ka mo nga, si Brad, exempted sini. I'm not exempted being a slow learner. Kaya ako mismo nga nagtindog sa inyo, slow learner man. Kung ako inyo nga pastor nga slow learner, kind begets kind. I really believe nga damo man sa inyo ang naliwat sa akon nga slow learner. Pero ang pinakanami lang, I accepted it as slow learner. Pero ang pinakanami lang.
Ang pinakanami lang sa tanan, palakpakan naton ang Ginoo, nga may Dios ta nga way nagsurrender sa pagtudlo sa aton nga mga slow learner. Palakpakan naton. Waay sa nagsurrender. Tanawa ang kasaysayan sa imo kabuhi. Kapila ka nagbalik-balik sa sala. Kapila ka nagpasaway. Kapila ka nga hindi mapuslan sa Dios in spite of the learning you have obtained from the scriptures. Pero hangtod karon, ari ka karon, mabatyagan nimo nga ang Ginoo wala nagsurrender sa pagtudlo sa imo. Muna pasalamat ka nga may Dios ka, may Ginoo ka nga way ga-surrender sa mga tao nga din mahinay sa paghangop. Sabi mo lang, may isa ka bata nga gi-report sa maestra, siling siya, Mrs., nagkadtugi ko sa imo balay, kay pirtigid kagago ning imo bata. Tig-aulo, gago, bubo. Slow learner. Abi mo lang, siling ang ilo ito lakat baladre. Ari na imo maestra, nagdeklarar na nga, pirti ka katiga ulo, slow learner ka, may pagka, gitawag ang slow learner, imo makita, may pagkabuang-buang ka kaisa. Abi mo lang naakik ang bata. Siling siya na hindi ni mayo ya. Singganan niya yung maestra, ikaw maestra ka na kon. Hindi bala nga nagmaestra ka para sa tig-aulo? Nagmaestra ka para sa gago? Paano ka nga maaprubahan nga maalam kang maestra kung di ka katudlo sa gago kag tig-aulo para sa akon? Na-amaze ang maestra mo. Kung kaysa ini, amo na nagakatabo eh. Amo na nagakatabo. Nga kung kaysa sa aton pagka-slow learner, aton basulon ng iban, basulon na to ng iban nga tao, basulon na to ng Diyos. Amo ni problema sini nga mga gitawag ya mga tinunan. Sobra 3 ka tuig nga tuon, sobra ka 3 ka tuig nga wali. Pero daway nahangpan. Sa aktual nang gagipakita. Karon man kauturan, what we need is reality. Isa sa mga gitog breaking news nga gay na sa aga ako na abrihan. Nga si Putin gali oy hadlok-hadlok nga gitsikmit niya ang gitawag ya North Atlantic Treaty Organization. Uy, sa kahadlok mo. Para sa kay Hitler gali. May gitawag na gali siya hidden city dito sa Siberia. Nga adto na dito iya kabataan. Adto na iya pamilya dito. Iya nagipreparahan nga kung palukpo niya ang gitawag ya atomic bomb. Ang hydrogen bomb. Safety na siya dito. Simadyan. Iya nagali digitunan eh. And that is reality. Isa sa scientist nga di nagtuon 35 years of studying. Ang iya study naghalin sa Hiroshima kag Nagasaki sa paglupok sa gitong BB atomic bomb. Hangtod karon nakasiling siya. Imo makita ya. Isa lang kapag pindot. Sining gitawag ya nga mga gitawag mga bomba. Pulbos ang kalibutan. It is a reality. Amo kanina ang makasurvive utod kag abyan, hindi ni kasurvive ang mga iban nga religion, ang Eastern religion. Mga Hindu, hindi ni kasurvive. Hindi ni kasurvive ang Buddhist. Hindi ni kasurvive sila ang mga sumuludo ni Zoroaster. Ang gitawag yang ang gitawag ang Bahay nga gitawag reliyon hindi nakasurvive, ang Islam di nakasurvive nga hopeless na sila to kay hangtod karon ang ila sumulunod ara sa sulod sa ila lulubngan. Sino makasurvive? Ang Christianity tungod kay ang Christianity amo lang ang religion nga diin ang iya manluluwas
napatay, gilubong, kag nabanhaw, kag buhi ato sa langit. Palakpakan na to na Ginoo. Ikaduha is the word unbelief. Ano ning word nga unbelief? Pagkawalay pagtuo. Kakulang sa pagtuo. Sa Cebuano gitawag nagkatahap, pangduha-duha. Just imagine kung ikaw, Ginoo, ibutang na ton abi, 3 ka tuig kag tunga nga tudlo mo sa imo mga tinun-an nga mabanhaw ka. Kag amo pa ning makita mo pagkabanhaw mo halin sa mga patay. Kaya amo ning pinakaunod sa Christianity mo. The resurrection. Ano nga ba ni Apostol Paul? Kung ang Ginoo nga aton gialagad kag gituhuan, hindi malang mabanhaw, maayo pa nga magpatuyang na lang ta sa sala kag mga lipay ta kay mapatay man ta sa palabot. Amo ning rason eh. Kung pamangkuton ka nga gitawag yan nangin Kristohanon ka because ang imo master buhi ni sa wala sing katapusan. Pagpakan na to na Ginoo. Pero tanawa bala na. Anong hambal sa San Juan 20 versikulo 24 to 25? Ano ning word nga unbelief? Ang isa sang mga gintutunan si Tomas nga gitawag nga kapid. Kapid. Abi mo lang, may Kristohanon damo nga kaliwatan ni si Tomas, mga kapid. Gaalagad sa Dios, pero gaalagad man sa kaaway sa Dios. Hallelujah. Makapulaw man sa simbahan, pero makapulaw po sa madyungan. Everybody say amen. Gainom sa bino sa gitawag iya nga communion, gainom pod bino nga ang tatak hindi namumpo. Kapid. Kag kun kapid gani kakaangay kay Tomas, amuning matabo. Wala dito sa pag-abot ni Jesus. Pirmi si Tomas, absent. Everybody say amen. Everybody say amen. Abi mo lang ang mga tao nga pirmi mag-absent sa hilikoton sa Diyos. Hindi lang ta manugid sa iban. Amo nang pirmi ga question sa nagakatabo. Amo nang way gapati sa nagakatabo. Everybody say amen. Ang mga tao nga ga-question sa prayer meeting, kung sugiran nimo sa natabo sa prayer meeting, way na Japon tupa na. Pare na kay Tomas. Wala tao bala na. Ang mga tao nga sugiran nimo sa gitog puasa, kagoy ka puasa, way tupa na. Nga, way siya nakatilaw mo. Wala tao bala ni. Wala dito sa pag-abot ni Jesus. 25, anong natabo? Gani ginsugiran sa sang iban nga gintuton. Nakita namon ang Ginoo. Ano sila ni Tomas? Si Tomas nagsin, kung hindi ko makita ang agi sa lansang, siya kamot. Kag magulo ko nga akong tudlo sa agi sa lansang, kag magulo ko nga akong kamot siya kilid, hindi ako magtuo. Intra ni si Tomas sa gitudloan, sobra 3 ka tuig. Pero, kaya mula na. Mula, pasalamat lang kita sa Ginoo, nga may Ginoo ta, nga may inantuson. Kung imo padayonon sa pagpakita liwat ni Ginisos, may espesyal nga ministry ang Ginoo. Saya, pagdumdum niya kung way kabati ang Ginoo, pagdumdum niya kung nakabati, isa deklarasyon, ang iya lang mga upod nga mga gitutunan, hindi gali. Ang imo ginhambal sa sekreto na batian na sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo. Amo na maghalong ka sa paghambal. Kay kabuhi ka kamatayon, ara gahom sa imo, ara sa
ara sa gahom sa imo dila. Pag abot ni Ginisos, nagsiling siya Tomas. Siling tapos nga ang greeting, ang kalinong ara sa inyo. Espesyal dayon nga gitumos Tomas. Tomas, lakat dire. Lakat dire. Kita na ganyang Ginoo, ha? Iya pagigihikap ang agi sa bangkaw sa kilid. Kita na niya. Kadumdum ko sini kay Tomas bala. May isa ka tao kuno nga naglakat sa gabi, nakainom-inom na. Sila siya kung pare-pare. Iniblang sa dalan, no, daw itigin mo. Sila iya kung pare, ti anong pare? Nagyuko, kagihikap ang iti. Kagisimot na, ti iti gigali. Sila iya upol pare gago kagid. Nga imo pagigihikap, nga klaro na nang itsura sa iti. Sige do Isus siya, klaro na, ara na. Pero iya pagigihikap, paggulo niya siya, tulo na sila siya. Singgit si Tomas, Ginoo ko kag Diyos ko. Hindi siya magpati sa pagka-Diyos ni Kristus kag pagka-Ginoo, kundi siya kahikap. Pero anong hambal ni Ginisus? Tomas, bulahan ka, kay nagpati ka, kag nakahikap ka, kag nagtuo ka. Pero mas bulahan pa, Tomas, ang nagapati, kag nagatuo, nga wala sila kakita. Palakpakan na ito na gini. Entonces, ikaw nga nag-alagad sa Diyos, kangay siling pa ni Apostol Peter, wala ka mo kakita sa iya, pero naghigugma ka mo sa iya. Palakpakan na ito na gini. Nga, tungod kay ang wisdom sa Greek, balikon ako na ang hambal sa Bernes, ang wisdom sa Greek, nga diin, isa sa mga elemento sa reality, amo ang duta. Ito siya nga nagatapak ka, ang ancient Greek philosopher nagsiling, sa gatapak ka sa duta, bantayigid, nga makumbinsi ka nga ang duta, Israel. Everybody say amen. Sa dira nga diin maghanggab ka sa hangin, kumbinsiya gid ka galingon nimo nga bisan dili ka kakita sa hangin, ang hangin is reality. Palakpakan naton agit. Bisan imo makita sa kasi kuno inom siling pa sa ancient Greek philosopher sa gainom ka sa tubig kinalan mahibalo kang ang imo giinom reality. Kag inagiinom mo nga tubig makabulig sa pagmintin sa imo lawa samtang naga-exist ka. Palakpakan na ito na Ginoo. Si Tomas siya lain. Amo ning sakit sa mga apostoles. Kag nagapati ko nga amo maning sakit sa sining katapusan sa kapanunan. Ikatatlo, perforl. Hindi lang kay slow learner ning mga tinunan, hindi lang kay gitawag kulang sa pagtuo, gapang duha-duha, kundi perforl. Ano ang hambal sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 19? Alang taon na ito. Nabi mo lang, what we need, brothers and sisters, is reality. Sa sining pag-alagad na ito. Ang pagsulay reality ni mo. Palagpakan na ito na Ginoo. Ang kagutmanan niya reality ni, ang kapigaduhon reality ni, ang sala reality ni. Hindi ni ideya. Amo kanina ang isa sa mga pilosoper nagsiling, reality is opposite to idealism. Tugod kay imo makita ang gira hindi ni kay gitawag idea lang. Hindi ni sugid-sugid lang tuod gini. Ang sala tuod gini. Ang immoralidad tuod gini. Kang ara sa aton nga makaluyang tuod ni adlaw-adlaw. Di mo makita one of the answer of this problem sa life is to touch the reality. Nga makahikap ka, maka-experience ka sa realidad. Sang sirom na sagtong adlaw, nga amo ang naunang adlaw sang simana, nagtipon sa isa ka balay ang magitutunan, kag nagpanarangka sila.
Gipang trangkahan. Nga, anong rason nga nanrangka? Basahon ta. Kay nahadlok sila sa mga pangulo ng mga Hudyo. Kay balo sila nga public enemy number 1 na sila. Gipatay na gani ang ila leader, sila pa ang idipat yun. Everybody say amen. Nga gitunan ta ni. Kaya ang matuod nga gospel, hindi ni reliyon mo. Kamatayon ni Ginisus, paglubong kag pagkabanhaw, palagpakan naton sini. Kag amuni ang pundasyon sa kaluwasan naton, palagpakan naton ang Ginoo sini. Hindi ta pala sa iban nga reliyon nga di mo makita ang pundasyon, ang ilag gitawag ang ilang leader. Ang pundasyon, ang ilag gitawag nga, ang ilag gitawag gitudlo nga diin, imo makita iya. Minaumao sa ilang leader. Ang pundasyon sa Christianity, amo nagitawag ta biblical Christianity because we believe the supremacy of the Word of God. Palagpakan nato na Ginoo sini. What is written, it is written. Amo nagitunaan na to ni. Gitunaan ta ni. Kaya ako nakita sa Thompson Bible. Ako nakita nga din sa dira nga nag-abot ang 10 severe persecution sa history sa church, sa pagpuo sa ilang mga Kristiyano. Puuhon sila mo. Nag-ugyon ang mga reliyon sa una. Nag-ugyon ang mga reliyon sa una, ang mga nagasimba sa Diyos. Ang Judaism nag-ugyon. Ang Roman Empire nag-ugyon sa pagpuo sa ila. Napulo 10 severe persecution. Diin sila. Ang iban sila nagkalot sing katakom. Nagkalot sa idalom sa duta. Kag ina nga katakom sa ara pa karon, tagpila ka kilometro na. Ang iban natos kuyba. Kag dayon ang iban nagpalubong dito na lang, dito na naabtan sa kamatayon. Pero utod kagabian, to tell you the truth. You will be amazed to discover. Gadiin sa gisuhot na ng mga katakoms. Imo makita sa ilang mga lulubngan dito. Imo makita, may tatak na nakita. Hoping for the resurrection of the dead. Nagapaabot kag nagalaom sa pagkabanhaw sa lawas. Para pagka na ito naginos. Nagalaom nga kung mo balik ang ilang master. Nga nabanaw halin sa mga patay ka nagkayap. Hallelujah. Ini sila pagabangunon. Halin sa ilang lulubngan, kag magsugat, kag magupod sa Ginoo ngay lagin alagad, kag magakabuhi nga langit nun sa wala sing katapusan. Palapakan na ito na Ginoo. Amo nang katahom sa pagkabanaw eh. Amo nang katahom sa pagkabanaw. Yes. Amo ni nga aton gitunan eh. Oh, tanawa dre. Dayon, gitutunan kag nagpanarangka sila. Kaya nahadlok sila sa mga pangulo. Dayon si Sos nag-abot, kag nagtindog sa tunga na nagsiling, paghidait sa inyo. Sabi mo lang, anong mga kalisang mo sa problema? Anong mga kalisang mo sa balatian? Anong mga kalisang mo sa kapigaduhon? Ano man nga pagsulay sa panulay sa imo, asahi lang nga kung si Jesus mabatyagan mo, may kalinong kagid. Palakpakan na ito na ginawa. May kalinong ka. Ito kay siya ang persona sa kalinong. Yes. Siya ang persona sa kalinong. Yes. Dayon kon padayon nun ta. Let's continue sa sining at sabi. The divine solution is reality. The divine, repeat after me, the divine solution is reality. Sini nga mga problema, ang solusyon is reality. Yes. The concept of reality has a primary focus. Nga nakikita gid ang Ginoo sa mga apostoles. Tungod kay gusto sa Ginoo nga din imo makita iplastar ang realidad after siya nga mukayab pa ibabaw.
Palakpakan nato na Ginoo. After siya nga diin mo kadto sa langit, kag magpungko sa tuo sa labing halangdon nga amay, giplastar niya ang realidad. Primary focus, number one, changing the mind, the emotion, and the will by means of experience. Everybody say amen. Balikon na ton. The concept of reality, tunugon ta, the concept of reality has a primary focus. Changing the mind. Ang mind nga din, imo makita, wala ka intindi. Wala ka hangup. Hindi siya gusto nga magpabilin nga sa hindi pa siya magkaya, magpabilin nga hindi ka hangup. Ang emosyon nga nagakalisang, nagakatublag, hindi siya gusto nga mukayab siya sa langit kag makita niya ang iyang mga apostoles nga nagsala-sala sa kahadlok. Hindi siya gusto nga sa dayon niyang kayab sa langit ang iyang mga katawhan, weak-willed. Mapigaw ang kabubuton. Muna siling pa ni Apostol Paul, at the time nga nag-alagad ka sa Dios, hindi ka pariha sa isa kag tanom nga din ginabati-bati sa hangin, nga bisan diin na lang ginakuso-kuso sa hangin, kag bisan diin na lang dalon sa hangin ang mga dahon sini, kag ang mga sanga sini. Hindi ka kaangay sini. Tungod kay ang Kristohanon nga tuod, strong ni ang iya will. Bakod niya nga iya kabubuton sa pagdesisyon, sa pag-alagad, bisan pa sa kamatayon. Tukay nakaintindi siya sino ang iya gialagad. Palakpakan na ito na Ginoo. Siling pa ni Apostle Paul, I know whom I have believed, and I persuaded that he can able to keep that which I committed into him, even against that day. Kumbinsido ko, kahibalo ko sa akong gipatihan, kag ining akong gipatihan, makatipig sa akong bisan pa sa ano nga kahimtangan sa palabuton. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na ang reality. Pagkambyo sa imo pangunahon. Pagtransform sa imo pangunahon. Yes. Kagdayon, ang reality is to change your emotion. Utod kagabyan, I would like to say it, di ko magkadlaw-kadlaw sa ito, kay I really experienced this. Kagkamo naka-experience siya sini. It is a reality. O si saabalan ninyo yung mga sala. O si saabalan ninyo ang inyong mga kaluyahon. O si saabalan ninyo ang inyong mga kauyangan. Naghahalin sa imong emosyon. Ang imo pagkamakigo, naghalin sa imong emosyon. Nga makahimo ka sing gitawag yung makahimo ka sa mga butang, ang necessary nga hindi iya sa Kristohanon because of emotional weaknesses. Yes. Nga gitawag may mga pagmahay ko kung kaisa, may mga paghibi ko kung kaisa. To kay hindi mo mapungan imo emosyon eh. Siling pa sa kapilosoper, when reason and emotion is in conflict. When reason and emotion is in conflict. Sometimes, all the times, emotion will win. Ito sis, kung di ka biyuhan ng imo emosyon, hindi ka maamo nga Kristohanon. Kung di ka biyuhan ng imo emosyon, how kan nga makapatawad ka sa imo sikataw? Hindi ka lihapos ang pag-execute what is reality. Amo na nga damo sini ang hindi kahimo gali kundi kabuligan sa Ginoo. Kay imo makita ya ang imo mind, ya ang imo emosyon kag ang imo will, hindi ni gituwag makambyo kundi ka pa-eksperyensahon sa Dios. Palpakan nato na Ginoo sin. Pa-eksperyensahon kaniya to kay imo makita ang Christianity hindi ni ideya. Hindi ni gitawag ya, hindi ni kagitog sini.
Hindi ni drama. It is a reality. Palagpagan na ito na Ginoo sini. Gusto niya sa kung ang Ginoo magsiling maghatag, kinahanglan kahibalo ka sa maghatag because that is reality. Kung ang Ginoo magsiling pagpatawad, kinahanglan kabalo ka. You will have to pay the price sa pagpatawad. Okay, that is reality. Palagpagan na ito na Ginoo sini. Kung ang pagsimba, that is reality. Ang pag-prayer meeting, it is reality. Ang 24/7, it is reality. Ang pagpuasa is reality. Kung hindi ka sini, gutom ka sa eksperyensya, kagdayon, imo makita iya, may panahon gin mag-abot, nga diin pangitaon mo ni nga mga butang, kagdayon, kabay pa, nga sa pagpangita mo sini nga mga butang, makita pa nimo. Basi pagpangita nimo sa sini nga mga butang, waay na opportunity nga ihatag sa Ginoo, nga maka-enjoy ka pa sini. Palapakan na to na Ginoo. Abi mo lang imo makita, tanawan eh. The word experience. Anong hambal ni Socrates? Anong hambal ni Aristotle? My desire is to see change in my life by means of experience. Ang akong desire, amugid ang pagkambyo sa akong kabuhi. Paagi sa pag-experience sini. Yes. Even si Aristotle, siya philosophy, naghahandong siya sa pag-experience. Why siya gitawag niya pribiliyo kag opportunity nga malangit? Why siya katultol sa matuod nga Dios? Only ideas, only philosophy. Kita pa? Ano pa ka-importante sa aton ang pagkambyo sa kabuhi da sa pag-experience sini? Tugo kay may Ginoo ta, pagpakan na to na Ginoo. Nakahibaluta nga din ang gitog ang destiny, ang goal, ang objective sa gitawag ya redemption kag kaluwasan is to be molded according to the very image and likeness of Jesus. Living like Jesus. Pagpakan na to. Amo ni tandaan na ito mga utod. Kaya tanawa pala na. Kung na Ginoo ya maghulag, di kang mabudlayan. Tindog bala nil? Tindog bala. Damo dire sa pagtestimony, wala ka, wala mo. Ako namati ko sa imo testimony. Tindog ka na. Just remain standing. If you touch reality, mo response ang gitawag niya, ang events niya, paborable sa imo mo. Amo na anong hambal sa Biblia? Ang hatag gadaso kag tinantan nga mag-aawas ibutang sa imo sabak. And that is reality, hindi na nimo mag-question niya. Hambal na sa Ginoo mo. Ano natabo kay Junel? Tungang gab enel, nagring ang nagkuha na niya cellphone. Ang iya gitawag niya, ang iya pakaisa dito sa Manila na aksidente. Nakabunggo. Gisukot sa damage nga 7,000. Waay na. Hindi nakapuli. Nagkuhan sa iya. Kas, may gitawag ka dira nga. Kwarta ka bisan 300 lang. Kadali ko nga makapuli ko sa kong balay. Diskusya ko. Tungang gabi gidiyahan niya. Ano tong imo gipadalan? Gcash? Nadawat dito. Nadawat dito. Because of the word compassion. Pagpakan na ito na Ginoo siya. Naluoy sa siya pagkaisa mo. Na. Sabi mo lang, tandaan bala niyo ni, sa pangumaya, kung imo dagdagan sing gitog binhi ang duta ya, the nature will response. Nga inang imo gidagdag nga bini, mutubo gina. Pagpakan na ito na Ginoo. Mutubo na.
kag ang imo maharbis labaw kay sa imo gintanom. Way, dugay na ko nga sa uma. Natao ko sa uma, kaghanton karon may uma pa ko. Imo makita, way ko kakita isa kabinhi nga pag tubo sina, kag pag matured, isa lang Japon. Damo na. And that is reality. Puta naman. Ari Manis Junel. Pagkadason adlaw nagring. Anong hambal nel? Kas? Imo makitaya. May 4 ko ka motor kas. Ihatag na kon sa imo ang isa. Nasubong sini. Tugod kay sa sini nga panag-on niya, ang aton ma-experiencehan pirmi, ang subtraction mo. Tilaw ka. Imo sweldo, pirmi gibuhinan pirmi. Ang imo income, ginabuhinan pirmi. Kaglantaw ka sa mabilin, kung kaisa zero ang mabilin. Pasalamat ka nga may mabilin. Kung kaisa kung maalam, kaya ang imo gitog pamaagi is to divide. Division ang imo pang paagi, imo ginapulong partida, ang mga bills mo, ang mga balayran mo, ang konsumo mo. That is wisdom. Pero even sa sinang nga pamagi, imo makita sa sinang nga crisis niya, daw hindi ka kasurvive. Amo na nga may mga tao, nga imo makita nagdala sing placard, nga diining dagdag sahod, dungag sahod. Pero bisan dugangan pa na, bisan dublihon pa na, hindi na kadispasir. Hindi na kadispasir. Tukay ni idungag na, igasto man na sa hindi amo. Igasto man na sa hindi na mapuslan. Pero kitaya, ano ganing atong gito na nagligat? We have a precious faith. And this precious faith nga din ipa-experience sa Ginoo sa aton. Hindi addition, hindi subtraction, hindi division, multiplication. Ang tawag lang. Hindi na ito ni makuha niya. Hindi na ito ni manigar. Masiling nga natsambahan? No, hindi na natsambahan. Nalagpatan? Hindi na nalagpatan. Hindi na nalagpatan. Way lagpat dira sa Ginoo ya. Way gitawag iya nga way lagpat dira sa Ginoo. Ang tanan sa Ginoo gin-arrange niya for the benefits of His people. Palakpakan na to na Ginoo. Sino isa ka planter dyan ay? Hindi ni pagyabang ha. Total life story. Siling isa sa kay Dudoy. Tingala ko sini, Doy. Pagtapas ni Nunoy sa gamay niya nga uma, nagsaka. Pero pag undang niya, nag-ubos ang kalamay. Pagtapas niya liwat, nagsaka naman. Sila si Dodoy, nalagpatan lang na. Da? Gikaluyan na. Siya hindi, Doy? Na? Hindi, Doy. Nasubong sina kay nag-alagad si Nunoy sa Diyos. Palapakan na ito na Ginoo. Wait, samban eh. It is a reality. Amo na kung magsimba ka, klaruha ang realidad. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Klaruha ang pagpamati in order to experience reality. Na kung kaisawit ang makuha sa itong pagsimba. Nga, the primary focus of attention is not reality. Lain-lain ang aton ginapinsar. Kagdayon, amo na nga dugay na nga tinuoy, guway patakaintindi sa aton gialagad. Gauyog pata kung mag-abot ang mga pagsulay. Dayon, padayon ta. Our Lord Jesus Christ suffered death and rose again to remove, basahon ta, our Lord Jesus Christ suffered death and rose again to remove every fear
and doubts by means of showing them the evidence of resurrection. Palakpakan na ito na Ginoo. Napatay siya, and that is the gospel. Gilubong siya, kagbuhi siya, agud i-remove ang imo pang duha na tungod sa kamatayon. Palakpakan na ito na Ginoo. I-remove ang imo pang duha sa pagkabanaw. Ini nga mga tao, paris na po di ka kabugo sa aton. Kagimulang taon diri padayon ta. Yutay lang. Reality occupies appearances. Nagtuhaw gid ang Ginoo yan. Sila nga Ginoo sila, it's me, ako ni. Ako ni. I am a real person. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Ang imong gialagad nga Kristo, ang imong gialagad nga Ginoo, totoo ni nga persona, palakpakan na ito na Ginoo sila. Kaya kung hindi ka kahibalo sila nga totoo siya nga persona, hindi ka mga muyo sa tinadlong. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Way pagpangamuyo nga mahimo nga din. May kahulugan. Amo ka din nga siling pa dito sa malulunda kay Mary Magdalene nga pangitaon ninyo ang buhi diri sa mga patay. Ulit obla na. Ano ni gasimba sa Dios? Gipangita ang Dios nga buhi dira sa tinigban nga larawan. Palakpakan na to na Ginoo sini. Gipangita ang Dios dira sa way kabuhi. Sino na sinsiro nga nagkugos-kugos sa tinigban nga larawan? Ano gipangita sina? Nga inang iya gikugos nga tinigban nga larawan as a point of contact. Gusto siyang as a point of contact sa Diyos. Anong ambal ni Ginisos? Anong ambal sa malulunda? Nga pangitaon ninyo ang buhi sa mga patay. Amo na nga way tinigban nga larawan, palakpakan na ito na Ginoo sila. Kay patay ni nga mga butang. Ang gusto sa Ginoo nga realidad nga ang imo ikaistorya buhi ni sa wala sing katapusan. Amo na naghambal gid siya. Duha kung tatlo nga magtelepon ara gusto nga palakpakan na ito na Ginoo sin. Ara ko sa tunga. I'm a real person, hindi ko multo. Hindi ko kalag, hindi espiritu. Ari ko ay exist. I really believe one of the greatest theologian nagsiling. Nga primary causes of the sin of Adam and Eve. Isagid. Nakasala sila because they were out of the consciousness of God. Pagdumdum nila sa pag-atubangay nila sa panulay kung ang Diyos wala. Sabi mo lang, matunto ta sa panulay, matunto ta sa makasala ta panahon sa sirkumstansya, tug kay imo makita ara dayon ang pangunahuna nga ang Diyos wala. Amo na nga magpagusto na lang ta. Pero kung conscious ka, nga sa dira nga mag-atubang ka sa pagsulay, mag-atubang ka sa pressure sa life, conscious ka lang utod nga ang Diyos nagapamati. Kag ang Diyos siya presente nga upod mo. Ini tanan nga mga butang, hindi ka kahimo tungod kay magrespeto ka sa isa nga ara upod mo sa tanan nga tion. Palakpakan na ito na Ginoo. Siguro masipyat ka gid. Siguro makasala ka gid. Pero pagkatapos siya, magmahay ka kag maghinulso ka nga. Giinsultuhan mo ang isa nga upod mo
nga nagpakamaayo sa imo sa tanan nga tion. Palakpakan nato na Ginoo. Ako ni, I exist. Sabi mo lang. May isa ko ka-amigo nga naka-experience sa Kristohanon, gaalagad daw, pastor-pastoro na gani. Kalambot ko na sa isa ka lugar nga way gid bala mga nakakilala sa iya. Sulod ko na sa nightclub mo. Abi mo lang sa pagsulod niya sa nightclub, grabe ang sinadya ng mga babae. Pero ang nakapahilway sa iya, nga sa dira na sa sulod, nakabatyag sa presensya sa Ginoo. Dlagan ko na sa saguha mo. Dlagan sa saguha. Lord, hindi ko kabatas nga magpakasala sa iyo. Bisan gali ko ay makakita sa akon, pero ikaw nakakita sa akon. Ito kaya ito kas babaw. Dayon padayon. Anong hambal niya? Behold my hands and feet. Versikulo 39, balik sa 39. Anong hambal? Basahon ta. Tanawan ninyo ang akon kamot kag mga tiil. Tanawan ninyo. Ang reality magsugod ni sa pagtanaw mo. Palakpakan na ito na Ginoo. Anong hambal niya? One of the greatest nga encounter nga nasulat sa Biblia, si Jesus kag si Nicodemus. Sabi mo lang, ano si Nicodemus? Member sa gitog Supreme Court sa Israel, sa Sanhedrin. Di ka mang-membro dira. Considered as the richest man of his time, isa sa mga manggaranon nga tao. Isa sa mga edukado nga tao. Amo ganina nga ibo makita iya, mahuya siya sa pagpakikita kay Ginoo sa adlaw tungod kay basi may makakita sa iya nga din imo makita. Nagpakighambal siya, nangonsulta siya sa gitawag iya magtutudlo nga din imo makita halin sa Galilea. Nahuya siya. Kangay karon sa mga tao ya. Ang bugarya, kung kaisa mo nang itong magtulod sa tao nga mahuya sa pagdawat sa kaluwasan, bisan pa sa naga-ibwal na nga sala nga ara sa sulod. Pagabot lang dito, alam siya mo, plastar siya. Siya magtutudlo, way magtutudlo nga kaangay sa imo. Do something imo iya giplastaran ang Ginoo. Pero ang ginulain man, way man siya nagatanaw sa gagwa sa imo babae. Galantaw sa imo pagkinahanglan, palakpakan na ito na Ginoo siya. Hindi milagro ang gikinahanglan ni Nicodemo mo. If you study the chapter 3 of the Gospel of John, hindi milagro ang iya gikinahanglan. Ang iya gikinahanglan, kaluwasan. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Abi mo lang ang hambal ni Jesus. Sa pagkamatuod, magkasiling ko sa imo. Nga kung ang isa ka tao hindi mataho liwat, hindi siya kakita sa ginharian sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, Nicodemo, imo makita iya ang ginharian sa Dios para sa imo, dulom ni kung hindi kakakita sini, kagburon ni kung hindi buksan ang imo mga mata sa pagtanaw sini. Ito sis ang reality nagsugod sa pagtanaw. Palakpakan na ito na Ginoo. Basahon na ito. Tanawa ninyo ang akon mga kamot kag tiil. Kay ako gid ini. Abi mo lang ang nakapatahom sini. Siling pa sa gitawag isa sa teologyan nga nagtuon. Ang ilang nabatian nga tingog. Ang ilan nabatian nga tingog ni Ginhesus nga sa 3 ka tuig nag-upod-upod sa ila. Amo gihapon nga tingog ang ilan nabatian. Palakpakan na ito na Ginoo. Waay nagliwat. Ang tingog nga nagapakalma
sa ilang mga kabudlayan, ang tingog nga din imo makita nga ilang nabatian nga din imo makita iya puno sa kaluoy nga din nagahikap sa mga masakiton, puno sa kaluoy nga nagaayo sa mga aruon, puno sa kaluoy nga nagapakaon sa 4,000 kag 5,000. Imo makita amo gihapon nga tingog ang ilang nabatian. Palakpakan nato na Ginoo sini. Amo ning pinakatahom nga din sa sini nga tingog way nagliwat ang Ginoo. Hindi gali ang Ginoo ako nakita, hindi gali siya kung kaisa. Di sa pareha sa tao nga kung imo makita galiwat-liwat ang atong tingog. Maayo ta kung way ta problema pero gasinggit ta kung magka-problema ta. Ang Dios hindi gali. May problema man kag way problema, kalmado ang iya tingog nga nagapaumpaw sa aton kabudlayan. Prakpakan nato na Ginoo. Kalmado ang iya tingog nga nakapahupay sa imo kahadlok. Kalbado ang iya tingog nga di naghatag sa imo sing pag-asa nga hindi ka magpabilin sa kahimtangan nga makaluluoy tukay ara siya nga nagapanalipod ka nagatipig sa imo. Prakpakan nato na Ginoo. So, hikapan ninyo ako. Diyos iba't hinikapan ninyo ko. Halin kali sa paglantaw nimo. Sa paglantaw nga ihatag sa Ginoo sa imo ang bisyon sa spiritual. Hindi na magapabilin nga din outside lang sa imo kabuhi. Hindi lang magapabilin nga din imo makitsuri lang sa imo kabuhi. Kung ikaw gali may pagtuo sa kay Ginisus kag dayon nagatuo kasi pahikapon kaniya sa mga butang nga way nimo na eksperyensyahan. Dalayaw ng Dios. Dalayaw ng Dios. And what we need is reality. Ano man lang ang pagkaon man, bisag ano kanami nga pagkaon karon. Bisan ano na kanami nga pagkaon nimo makita kag hindi ka patilawon. Anong pulos na nga pagkaon? Bisan ano na kana kahagpok sa litson kundi ka igulan nimo na tan-aw kag hindi ka gitawag ya ka hikap kag katimo, anong pulos na? Sa Christianity amo ni. Hindi kay kaglantaw ka lang sa nagasimba. Hindi lang kayo nag-upod ka, nagapamati sa gasimba. Hindi lang nag-upod ka nga nagatanaw sa naghatag. Kundi imo makita hikapo, kinananggi ka, maka-experience sa pag-uyat, sa paghikap sini nga mga butang tungo kay agud maging estable ang imo pagpangalagad nga bisan ano ang matabo sa imo, magapabilin ka nga mabakod suno sa kabubuton sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Ang history nagsiling, ang early Christian because they were able to touch the reality. Tan-aw nimo, you can imprison them. Maprison mo sila. You can confiscate their property. Imo sila makuhaan mga propiedad. And even you can kill them. Pwede nimo sila mapatay. Pero, utod kagabihan, I will tell you the truth with honesty. Hindi gini mo sila makumbinsi nga ipanghiwala nila ng ila master, ang ila hari, ang ila manluluwas. Hindi kini mo mapapanghiwala sila nga napatay, gilubong, kag nabanaw. Palapakan natin. Hindi gini mo sila. Nga, diri sa kamatayon kapag banaw sa ila master, nagaangot ang ila lifestyle. Nagaangot ang compassion, nagaangot ang paghigugma, nagaangot ang ila katutom dira sa Dios. Si Polycarp, the Bishop of Smyrna. Tanawan ninyo. Gipasuguan siya. Gipasuguan siya sa Roman governor. Nadakpo na siya. Pag-abot dito sa nagdakop, yagi pakaon. Yagi pakaon. Abi mo lang ibin ang nagdakop, nagsiling. Hindi man ibagay, patyon nga tao. Huwag man isala. Nag-report sa gobernador nga gisagod sila ni Polycarp. Ang gobernador natandog mo. Siling ang gobernador, Polycarp, as a sign of respect sa delegated authority nga ako ang gitulinan ni Emperor Caesar sa pagdumala sini nga gitawag sini nga parte sa probinsya kag nasakop ang Smyrna. Respetuhan lang ko. Sa mag-ara ka sa katungan, ipanghiwala lang nga Ginoo mo si Jesus. Maluwas ka dayon. Ang issue diri,
Giisplikaran pa siya. Ang issue diri is gitawag the Lordship of Christ. Ang issue diri. Nga, sa panahon sa tuya, pwede ka kasimba bisan bato. Pwede ka kasimba kahoy. Pwede ka simba sapat. Why problema pagsimba? Pero imo makita, isa lang gid ang ipangayo sa imperial court. Isa lang ipangayo sa emperador. Nga i-acknowledge po nimo that Caesar is Lord. Di mo lang di mahimo sa Kristohanon. Hindi na mahimo. Kay para sa Kristohanon, isa lang ang Ginoo. Kay isa lang ang Ginoo nga nabanhawali sa mga patay. Pagpagka na ito ng Ginoo sini. Isa lang gid ang Ginoo. Kag hindi sila mag-compromise nga may Ginoo pa magluwas sa Ginoo. Nga ilagi alagaran. Amo tong gipamatay sila mo. Ang iban nga mga reliyon niya hilway, pero sila gipamatay. Gitawag tong emperor worship. Gibutang na si Polycarp dito sa entablado. Siling siguro ang gobernador, sige na, panghiwala na. Hindi nga tao naghibi in the midst of the multitudes of people. Nagnguy-nguy si Polycarp. Sino siya? Gobernador. Sobra na ko 80 katuig ang edad. Halin sa akong pagkakristuhanon. Waay ko ka-eksperyensya nga gipabahian ko sa akong Ginoo. Ara siya sa akong kalisdanan, ara siya sa akong kabudlayan, ara siya sa panahon nga gisulay ko, ara sa panahon siya nga ara ko sa balatian. Paano ko siya ipanghiwala? Paano ko siya ipanghiwala? Hindi ko mahimo ang pagpanghiwala. Insigida ya, gipapanaog siya. Dayon imo makita gibutang siya sa tinggas nga mga kahoy, mga hardwood, gitungtong siya. Kagitutdan. Pero ang Ginoo nagsilih na sa iya. Sa way pa siya naghalin dito, Polycarp, hindi ka mapatay sa kalayo, hindi ka gidesign para sa impyerno. Hindi ka mapatay sa kalayo. Ang kasaysayan nagsiling, sadra nga nagsiraab na ang kalayo, nga gitutdan, may gitawag yang daw gitawag habol nga naglikop sa iya kag dayon waay gid siya mapasok sa kalayo nga gidabok sa iya. Siling po niya, pero nagsiling na ang Ginoo, hindi ka mapatay sa kalayo. Kaangay sa akon, mapatay ka paagi sa pagbuno. Di magin mapatay. Abe mo lang, may isa kag gitawag soldado nga din nagkuha siya bangkaw kag idugsak siya kag napatay si Polycarp. Nga subong sini kay isog. Tuki nakahibalo siya. Nga ang mapatay sini nga mga tao sa iya ang ialawas, hindi ni kapatay siya kalag kag espiritu pagka nato na Ginoo. Nga si Polycarp nakakon sa realidad. Wala tao blan. Kay ang kalag wala sing unod kag tulan, subong sang gitan-aw ninyo nga ako may unod kag tulan. Tiyan mo lang. He showed them his hands and tanawan ang akon kamot kag tiil. Ginatagan niya sila si sinugba nga isda nga iya ginkuha kag ginkaon sa tubangan nila. I would like to close ini. Interesado ang Dios bisan pa ang pag-supply sa imo pagkaon. Prapakan na ito na gito. Interesado siya. Bisan sa imo daily needs, interesado siya. Yes. Hindi ka magkabalaka. Saguron ka sa Diyos. Prapakan na ito na Ginoo. Saguron ka niya. Wala tama, gidemonstrate niya. Ginatagan niya sila si sinugba nga isda.
nga iya ginkuha kaginkaon sa tubangan nila. Kung siya nga aton Ginoo nagakaon, hindi ka pabayan nga gutumon, prapakan na ito na Ginoo.